Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former choreographer dancer of Mr. Pure Energy Gary V. Welcome to RAS TV! Okay guys, grabe, ito na. Ito na yung music video na nilabas ng SB19 na inaabangan natin. So nauna yung tugtog, no? Mga 12 midnight, tapos sumunod 12 noon ng Friday nilabas yung music video. So first thing off, no, nung pinakinggan ko yung music pa lang, actually nasa kama na ako noon, patulog na ako, mga past 1 na ata yun eh. So sabi ko, pakinggan ko muna. So nung pinakinggan ko, syempre patulog na ako eh. So parang naingayan ako. Ganun yung dating, honestly, no? Napaka-loud. And hindi ko pa siya masyadong masakyan. No? Sabi ko, sige, pakinggan ko na lang ulit. Mas maganda siguro kung isasabay ko, panuorin yung video. So ito na nga, pinanood ko yung music video. Grabe. Umpisa pa lang, no? Ang ganda na talagang, doon ko na-appreciate yung tugtog. Doon ko siya naintindihan kung bakit ganun ka-loud yung music na ginawa nila. Pag pinanood mo talaga yung intro pa lang nung music video, talagang pang pelikula yung dating eh. Bihira, no? Bihira yung makakita ng music video, lalo Pinoy ang gumawa na ganyang kalupit, honestly. Sobrang galing ng SB19, no? Congratulations. And nasa 6 million na yung views sa YouTube, no? And alam ko madadagdagan pa yan. Tapos yung Gento, tinalo nila, no? Na-break nila yung record ng Gento sa streaming app. So congrats. And syempre, congrats din sa 18 sa continuous na support. So yun na nga, unahin natin yung type of music. Anong klaseng music ba yung ginawa ng SB19? So ano siya, combination, no, ng EDM, electronic dance music. Tapos may combination ng industrial rock plus may touch ng hip-hop. So, nag-experiment ang SB19, no, ng iba-ibang tunog, iba-ibang genre. Yun nga, kasi pag sila laging iba. So, yun yung pinaka-basis nila eh. Paano ba hihigitan ang sagad na? Kaya, experimented ulit ito, bago lahat. Pati yung itsura, yung concept, yung music. Yung concept is dark medieval fantasy. So, yan, yung medieval time kasi, yan yung Middle Age time. Ayan yung panahon ng pagbagsak ng Roman Empire. So, uso niyan yung mga bawat kingdom. May mga castle, mayroong hari doon na namumuno. So, iba-ibang lugar. So, yan yung time na yan. Tapos yan, makikita mo sa video, aside from castle, di ba? May mga warriors, may king. Tapos parang may mga taong nakakulong. Diba? Parang mga slave. Ayan. So, pang pelikula nga yung dating niya eh. And dun sa part na umpisa, di ba, makikita nyo si Josh, yung part niya na puro gold, no? Grabe yung nakuha niyang kayamanan, pero parang hindi pa rin siya contented. Kung i-base natin sa totoong buhay, maraming ganyan, no? Na hindi makontento, no, sa material things. Laging hindi na natapos yung gusto. Tapos doon naman si Ken, di ba, umakit siya ng hagdan, parang walang katapusang hagdan. Anong pakiramdam, no? So, kasi pag, di ba, pag naabot mo na yung pangarap mo, meron na naman panibago. So, parang hindi yan natatapos. Minsan, mapapagod ka, pero magpapahinga ka lang sandali, magre-recharge ka sandali, pero tutuloy-tuloy mo pa rin yung pangarap mo. Or yung bagong gusto mong maabot or marating. Tapos yan, parang may power si Ken dyan eh. Yung Raven na itim. Si Pablo, 'di ba, yung black na smoke, parang nagta-travel siya tapos biglang pumunta siya sa isang lugar, 'yun. Tapos yun nga, si Justine, yung meron siyang power na alam niya yung basahin yung future and kaya niyang kontrolin yung mga bagay-bagay. Si Stel naman, parang double personality eh, 'di ba? Merong dark side, merong good side. So yung good side parang medyo napako kasi maraming ang temptations, di ba, sa buhay ng tao. So, minsan nasisilaw ka dun sa mga material things or dun sa mga temptations, nafo-fall ka. Pero deep inside, no, nandun pa rin yung good side, lalo na pag alam mo yung tamang daan, no, alam mo yung word of God, syempre, mangingibabaw pa rin yan eh. So, yun yung bumasag, eh, di ba? Yung Raven, binasag niya yung salamin na basag yung dark side. Kaya nakalabas yung good side. Tapos, dun sa choreography,
chorus part, no? Siyempre yung style ni J. Joseph, as I've always said, yan yung strength niya eh. Hip-hop and crump. Kumbaga, diinan yung step eh, diba? Precise and powerful. Hindi siya sobrang bilis. Kasi sa crump talaga, solid, sobrang strong ng mga steps. And yung dance breaks nila, yan, ganda rin. Actually, napanood ko na rin yung rehearsal video nila. Ang galing ng choreo. Kudos kay J. Joseph. Pati yung mga blockings. Pag ginawa nila yan sa concert, nako. Tapos, kompleto, naka-costume. Grabe, ang lupit niyan. Tapos, di ba, yung tunog ng tugtog, napaka-lakas. So, solid talaga yan. Solid, grabe. I'm sure, marami ng 80 na excited, no, na mapanood na live. May nag-comment pa nga dun sa TikTok, nakita ko, no. Sabi niya parang bakit daw pa ulit-ulit yung steps. Wala namang steps na inulit eh, no. Dun sa dati nilang mga video sa Gento, sa mapa daw. Lahat bago. Baka ang ibig lang niyang sabihin is yung vibe, yung style, yung dance style, which is crump and hip-hop. Pareho yung dance styles na ginamit. Kasi nga yan ang strength ni J. Joseph. Tapos makikita nyo yung puno, no, na namumunga. Yun talaga yung pattern ng SB19 eh. Magtatanim, higing puno, mamumunga. So pag na-achieve na nila yon, uulitin nila ulit. Kaya nga simula ulit, no, ng wakas. Kasi pag natapos na yung puno na yan, namunga, another puno na naman ang itatanim nila, another bunga na naman ang tutubo at ipitasin nila. Kumbaga yung success nila. So, napakahirap nung stage na yan, no? As I've said before sa ibang video ko. Kasi talagang experimental ulit eh. Bago lahat eh. Plus yung the way they sing, iba yung dating, no? Iba lahat. Grabing effort and utak ang ginamit dyan. Overall, talagang maganda lahat. From music, yung visual, yung music video, yung costume, yung concept, pinag-isipan lahat, yung preparations, yung promotions, yung choreography, and everything. Sobrang the best talaga. Thumbs up. So, final thoughts lang. SB19's Damn is a powerful song with deep meaning. The lyrics and visuals suggest themes of struggle, ambition, and sacrifice, possibly reflecting to SB19's own journey in the industry. The medieval-inspired music video with symbols like thrones, ravens, and battles hints at powerful struggles and personal battles. The word damn itself could mean holding back emotions or breaking free from obstacles. Overall, damn is about pushing forward despite challenges, making it relatable to anyone chasing their dreams. Okay guys, so don't forget to subscribe, like, and share. Hope to see you on my next video. God bless you all. Peace.